Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng mansyon ng mga Anderson ay tila sumasabay sa pagkadurog ng puso ni Kristen. Sa harap niya nakalapag isang puting papel, ang divorce papers. Alam nating dalawa kung paano nagsimula ang kasal na to, Kristen. Tapos na ang 2 taon, oras na para umalis ka? Malamig na sabi ni Brian. Ang boses ito'y walang bahid ng pagsisisi. Tumingin si Kristen sa lalaking minahal niya ng patago sa loob ng maraming taon. Ang matikas na panga, ang matatalim na mata at ang labi na kahit kailan hindi bumigas ng mahal kita sa kanya. Naalala niya ang turo ng kanyang ina, huwag na huwag kang magmamakaawa para sa pag-ibig. Sige, maikling sagot ni Kristen. Kinuha niya ang panulat at mabilis na nilagdaan ng papel. Walang luha, walang higbi. Yun lang, hindi mo man lang ako aawayin? Tanong ni Brian, tila nagulat sa bilis ng pagsuko ng asawa. Bakit ko sasayangin ang laway ko sa taong hindi naman ako nakikita? Bit-bit ni Kristen ang kanyang maleta. Hindi niya sinabi kay Brian na sa sinapupunan niya ay may nabubuo ng bagong buhay. Isang lihim na dadalhin niya hanggang sa malayo. Isang marangyang charity gala ang ginaganap sa Manila Hotel. Ang lahat ay ng matay na katuon sa isang babaeng pababa na ng hagdan. Suot na isang pulang-pulang gown na tila nagliliyab, si Kristen ay hindi na ang mahinhin at api-apihang asawa noon. Siya na ngayon ang CEO ng isang sikat na fashion house sa Paris. Sa isang sulok na si Brian Anderson. Ang basong hawak niya ay muntik nang mabitawan. Kristen? Lumapit si Kristen sa kanya, may bitbit ng iting nakakaloko. Mr. Anderson, long time no see. Kamusta ang buhay matapos mo kong itapon? Kristen, kailangan nating mag-usap. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Seryosong sabi ni Brian. May bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tumawa ng mahina si Kristen. Gusto mo akong bumalik? Yan ba ang gusto mo? I want you back, Kristen. Patawarin mo ko. Pag-amin ni Brian sa harap ng maraming tao. Huminga na malalim si Kristen at lumapit sa tenga ni Brian. Yan ang Kristen noon. Brian, ngayon? Ang tanging gusto ko ay makita kang nagdurusa at nagmamakaawa sa pag-ibig ko, gaya ng ginawa ko sa iyo noon. Maghanda ka dahil sisimulan na nating laruin ang larong sinimulan mo. Hindi naging madali para kay Brian ang bawat araw matapos ang gabing yon. Sinubukan niyang suyuin si Kristen, bulaklak, alahas at mga public apologies. Pero si Kristen ay tila yelo na hindi matunaw-tunaw. Isang araw, sinusundan ni Brian si Kristen sa isang parke. Doon, nakita niya ang isang batang lalaki. May kulot na buhok at mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya. Daddy? Tawag ng bata nang makita ang litrato ni Brian sa magazine na hawak ni Kristen. Agad na napatayo si Kristen at hinarap ang paglalapit na si Brian. Huwag kang lalapit, Brian. Anak ko ba siya? Nangangatal ang boses ni Brian. Kristen, bakit mo ipinagait sa akin ang anak ko? Dahil tinapon mo kami, sigaw ni Kristen. Tinapon mo ang pagkakataon na maging ama ka nang piliin mong pirmahan ang divorce papers na yon. Dito nagsimula ang katotohanang paghihiganti ni Kristen. Ginamit niyang bata para paikutin si Brian. Pinapakita ang saya ng isang pamilya at bigla itong babawiin. Nais niyang maramdaman ni Brian ang hapdi ng pag-iisa upang mas lalong makuha ang tiwala ni Brian. Nagsimulang makipag-date si Kristen sa kanya, ngunit sa sarili niyang mga kondisyon. Dinala niya si Brian sa mga lugar na dati pinagkakait nito sa kanya, ang mga simpleng karinderya, sa palengke at sa mga siksikang pasyalan. Gusto mong bumalik ako? Patunayan mo na kaya mong iwan ang marangyang buhay mo para sa akin. Hamon ni Kristen habang kumakain sila sa isang mausok na tabi ng kalsada. Si Brian na dating maselan at laging nakasuit ay hindi nagreklamo. Kinain niyang inihaw na bituka at uminom sa plastic na baso. Gagawin niya ang lahat. Kahit ang magmukhang katawa-tawa, makuha lang ulit ang loob ng babaeng sinayang niya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Brian, ang bawat date nila ay nakarecord.
Pinapakita ni Kristen sa social media ang pagbagsak ng imahe ng isang Brian Anderson. Sinisira niya ang reputasyon nito bilang isang elite na businessman. Unti-unti, habang hinahayaan niyang maniwala si Brian na may pag-asa pa sila, habang abala si Brian sa panunuyo kay Kristen at sa kanilang anak na si Liam, unti-unti nang kinakain ng kumpanya ni Kristen ang mga shares ng Anderson Group. Ginamit ni Kristen ang mga insider information na nakuha niya noon pang asawa pa siya ni Brian. Mga impormasyong akala ni Brian hindi mahalaga. Isang gabi, habang nasa isang romantikong hapunan, nakatanggap si Brian ng tawag. "Sir, bumagsak ang stocks natin. May bumili ng majority share si Miss Kristen po?" Dahan-dahang binaba ni Brian ang telepono at tumingin kay Kristen. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Kristen na umiiyak sa dulo ng kama noon. "Bakit, Kristen?" tanong ni Brian. Ang boses ay puno ng pait. "Binibigay ko ng lahat. Bakit kailangan pati ang pagyagirapan ko kukunin mo?" "Dahil kinuha mo ang 2 taon ng buhay ko, Brian," sagot ni Kristen, walang emosyon ng mukha. "Kinuha mo ang dignidad ko. Ngayong wala ka ng kumpanya, tingnan natin kung sino ka na lang sa paningin ng mundo." Sa kabila ng tagumpay ni Kristen sa negosyo, may isang bagay na di niya kayang kontrolin, ang damdamin ni Liam para sa kanyang ama. Isang gabi nakita niyang umiiyak ang bata habang hawak ang isang laruan na ibinigay ni Brian. "Mama, why is Daddy sad? Why can't he stay here?" tanong ng bata. Natigilan si Kristen. Sa gitna ng kanyang paghihigante, nakalimutan niya may isang inosenteng buhay na nadadamay. Nang gabing yon, uminom si Kristen at sa gitna ng kalasingan, tinawagan niya si Brian. Dumating si Brian sa kondo ni Kristen sa loob ng 10 minuto. Basang-basa ito sa ulan, pagod at tila nawalan na ng ningning ang mga mata. "Umalis ka na. Baka makita ka ni Liam," pagtataboy ni Kristen, kahit siya mismo ang tumawag. Pero sa halip na magalit, niyakap siya ni Brian ng mahigpit. "Kahit kunin mo lahat, Kristen. Kahit gawin mo akong pulubi, wag mo lang ipagkait ang pagkakataong makita ang anak ko. At wag mo ring ipagkait na mahalin kita kahit huli na." Dito muling naramdaman ni Kristen ang pamilyar na pintig ng kanyang puso. Ang pintig na pilit niyang pinapatay sa loob ng 3 taon. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tawag mula sa misteryosong tao ang magpapabago sa takbo ng lahat. Isang tao mula sa nakaraan. Ni Brian ang nagbabalik para agawin lahat, hindi lang ang kumpanya, kung hindi, pati na ang buhay ni Kristen. Sa gitna ng pag-aayos ni Kristen at Brian sa kanilang gusot, isang pamilyar na mukha ang sumulpot sa opisina ni Brian. Si Sofia, ang babaeng naging dahilan kung bakit naging malamig si Brian kay Kristen noon. Si Sofia ang first love na akala ni Kristen ay siyang dahilan ng kanilang divorce. "Brian, bumalik ako para sa'yo," bungad ni Sofia na tila walang pakialam sa nangyayari. Ngunit hindi na si Brian ang dating sunod-sunuran. "Wala kang puwang dito, Sofia. Huli na ang lahat." Nalaman ni Kristen ang pagbabalik ni Sofia at doon nag-apoy muli ang kanyang galit. Akala niya nagbago na si Brian, ngunit ang pagdating ng dating kalaguyo ay tila isang sampal na ang lahat ng pagpapakitang tao ni Brian ay laro lamang. Hindi alam ni Kristen na si Sofia may dalang sekreto. Ang pamilya ni Sofia ang nasa likod ng tangkang pagpapabagsak sa kumpanya ni Kristen bilang ganti sa pagkawala ng yaman ng mga Anderson isang gabi. Nakatanggap si Kristen ng mga litrato ni Brian at Sofia na magkasama sa isang hotel. Ang totoo, pinuntahan ni Brian si Sofia para pagbantaan to na wag lalapit kay Kristen at Liam. Ngunit ang anggulo ng litrato ay ginawang mukhang naglalambingan sila. Durog ang puso ni Kristen. "Sabi ko na nga ba, hindi ka magbabago?" bulong niya sa sarili habang humihigbi. Bilang ganti, tinuloy ni Kristen ang huling hakbang ng kanyang plano. Ang tuluyang pag-sequester sa lahat ng natitirang ari-arian ni Brian, kabilang na ang ancestral home nito. Pinalayas niya si Brian sa mismong pamamahay nito sa harap ni Sofia. "Ngayon, Brian, pantay na tayo. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay, at wala ka ng pamilya," mariing sabi ni Kristen. Tumitig lang si Brian sa kanya, ang mga matay puno ng lungkot at hindi galit. "Kung yan ang kailangan para mapatawad mo ako, Kristen, kukunin mo ng lahat.
Pero tandaan mo, hindi ko ginusto ang mawala ka ulit. Matapos palayasin si Brian, tila walang lasang tagumpay ni Kristen. Hindi siya makatulog at ang anak nilang si Liam ay laging naghahanap sa kanyang daddy. Isang hapon, nakatanggap si Kristen ng isang envelope mula sa isang anonymous source, ang mga tunay na dokumento ng pag-uusap ni Brian at Sofia. Doon niya nalaman na hiningi ni Brian ang tulong ng kanyang mga abogado para protektahan ang kumpanya ni Kristen laban sa pananabotahe ng pamilya ni Sofia. Higit sa lahat, nakita ni Kristen ang isang medical report na nakasingit sa mga papel. Nakasaad doon ang diagnosis kay Brian, early stage of heart failure. Nanghina si Kristen. Ang lalaking pilit niyang pinapahirapan ay tahimik na nakikipaglaban para sa kanyang kaligtasan habang unti-unti namamatay ang sarili nitong puso. Sa literal at emosyonal na aspekto, napagtanto ni Kristen na sa kanyang paghahangad na makitang magdusa si Brian, siya rin ang unti-unting pumapatay sa ama ng kanyang anak. Matapos mahanap ang medical report, di na nag-aksaya ng panahon si Kristen. Pinuntahan niya ang huling address na alam niya kung nasan si Brian, isang maliit at lumang apartment sa labas ng lungsod. Malayo to sa mansyong kinagis na nito. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Brian na nakaupo sa sahig, namumutla at tila hirap huminga. Sa paligid niya ay ang mga gamit ni Liam na hindi niya naiwan. "Brian!" sigaw ni Kristen sabay luhod sa tabi nito. "Bakit di mo sinabi? Bakit tinayaan mong saktan kita ng ganito?" Ngumiti ng bahagya si Brian kahit nanghihina. "Gusto kitang makitang masaya, Kristen. Kung ang pagbagsak ko makapagpapagaan ang loob mo, handa akong tanggapin lahat." Agad na tumawag ng ambulansya si Kristen. Sa loob ng sasakyan, habang hawak ang malamig na kamay ni Brian, binulong niya ang mga salitang matagal niyang itinago. "Huwag kang bibitaw. Hindi pa tayo tapos. Magmamakaawa ka pa sa pag-ibig ko, di ba? Gagawin mo pa yun." Dinala si Brian sa pinakamahusay na ospital. Ngunit wala na ang kondisyon ng kanyang puso. Kailangan niya ng agarang operasyon. Ngunit ang komplikasyon ay mataas. Habang naghihintay, dumating ang pamilya ni Sofia, hindi para tumulong, kundi para bantaan si Kristen. "Ibalik mo ang kumpanya o sisiguraduhin naming hindi makakalabas ng buhay si Brian sa ospital na to," banta ng ama ni Sofia. Ginamit nila ang kanilang koneksyon sa board of directors ng ospital para ipitin ang gamutan. Dito napatunayan ang tapang ni Kristen. Hindi siya natakot. "Gusto nyo ng kumpanya? Kunin nyo. Gusto nyo ng yaman? Ibibigay ko lahat. Pero hawakan yung buhok ni Brian at sisiguraduhin ko sa kulungan ang bagsak ninyong lahat." Binigay ni Kristen lahat ng shares na nakuha niya kay Brian pabalik sa mga Anderson. Kapalit ng kaligtasan nito at paglayo ni na Sofia habang buhay. Sinuko niya ang kanyang tagumpay sa negosyo para sa buhay ng lalaking dati ay gusto niyang makita na magdusa. Habang nasa recovery room si Brian, matapos ang matagumpay ngunit mabanganib na operasyon, nanatili si Kristen sa tabi nito. Doon siya dinalaw ng matalik na kaibigan ni Brian, si Mark. "Kristen, may dapat kang malaman," simula ni Mark. Inabot niya ang isang lumang journal. "Hindi ka pinanamahan ni Brian ng divorce papers dahil gusto kanyang iwan. Ginawa niya yon dahil nalaman niyang ang sarili niyang ama ang nagbabanta sa buhay mo noon. Akala niya, kapag wala ka na sa tabi niya, magiging ligtas ka." Binasa ni Kristen ang mga sulat ni Brian sa journal. Bawat pahina ay puno ng pagmamahal para sa kanya. Akala niya, kapag wala ka na sa tabi niya, magiging ligtas ka. Binasa ni Kristen ang sulat ni Brian. June 14. "Kristen looked beautiful today. I had to act cold so she wouldn't see how much I'm breaking inside. I have to let her go to keep her safe." Niyakap ni Kristen ang journal at tumagulhol. Ang akala niya pagkakanulo, isa palang dakilang sakripisyo. Ang galit na tinanim niya sa kanyang puso sa loob ng 3 taon ay biglang natunaw. Pinalitan ng matinding pagsisisi at muling pag-usbong ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naman pala nawala. Nagising si Brian sa gitna ng kaputian ng silid sa ospital. Ang unang bumungad sa kanya, hindi ang sakit ng kanyang katawan, kundi ang mainit na kamay ni Kristen na mahigpit na nakahawak sa kanya. "Kristen," mahinang bulong ni Brian.
Ang boses ay tila gasgas na plaka. Di nakapagsalita agad si Kristen. Ang kanyang mga luha mabilis na pumatak sa palad ni Brian. Huwag kang magsalita. Nandito na ako. Alam ko ng lahat, Brian. Bakit mo sinarili ang lahat ng pasakit? Dahil mas gusto ko na magalit ka sa akin kaysa mapahamak ka, sagot ni Brian habang pilit nang umingiti. Pero ngayong nandito ka parang biglang gumaling ang puso ko. Sa sandaling yon, pumasok si Liam. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa kama. Daddy, are you okay now? Binuhat ni Kristen ang anak at inilapit kay Brian. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Brian ang yakap ng kanyang anak ng walang tinatagong lihim o takot. Ang silid na puno ng amoy ng gamot ay napuno ng init ng isang pamilyang matagal na nawalay sa isa't isa. Ngunit sa labas ng pintuan, may isang huling anino na nagbabanta. Ang huling desperadong hakbang ni Sofia. Habang nagpapalakas si Brian isang eskandalo ang biglang sumabog sa media. Nilabas ni Sofia ang mga edited na audio recordings ni Kristen noong panahon ng kanyang paghihiganti. Sa mga recording na iyon, maririnig si Kristen na sinasabing, gagamitin ko lang si Brian para makuhang lahat at gusto ko siya na makitang gumapang sa putik. Sinubukan itong sirain ang relasyong kabubuo pa lamang. Naging usap-usapan si Kristen bilang isang gold digger at manipulative ex-wife. Brian, huwag kang maniniwala sa naririnig mo. Pakiusap ni Kristen. Natatakot na baka bumalik ang pag-aalinlangan ni Brian. Ngunit tinawakan ni Brian ang kanyang pisngi. Kristen, kilala kita. At kahit totoo man na sinabi mo noon, kasalanan ko yon dahil binigyan kita ng dahilan para magalit. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sa halip na magtago, hinarap ni Brian ang media mula sa kanyang wheelchair sa ospital. Sa isang live broadcast, pinahayag niya ang katotohanan na siya ang nagkulang, siya ang nagtaboy at si Kristen ang nagligtas sa kanya. Hindi lamang sa kamatayan, kundi sa pagkakabilanggo sa sarili niyang mga pagkakamali. Dahil sa katapangan ni Brian, tuluyan nang nawalan ng ala si Sofia at ang kanyang pamilya na kalaunan ay naharap sa mga kasong libelo at pananabotahe. Napagtanto ni Kristen ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang mabuhay ng masaya at malaya kasama ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Lumipas pa ang 6 na buwan matapos ang matagumpay na operasyon ni Brian. Ang dagat ng Batanes ang naging saksi sa isang pagdiriwang na hindi enggrande sa luho kundi enggrande sa emosyon. Ang langit ay kulay kahel habang lumulubog ang araw, tila nagbibigay ng basbas sa dalawang pusong dumaan sa matinding bagyo. Naglalakad si Kristen sa dalampasigan, suot ay isang simple ngunit napakagandang puting gown na siya mismo ang nagdisenyo. Sa dulo ng altar na gawa sa mga driftwood at sariwang bulaklak, nakatayo si Brian, malakas, masigla at may mga matang nagniningning sa pag-ibig. Sa tabi niya ay ang kanilang anak na si Liam na proud na hawak ang mga singsing. Nang magkaharap sila, hindi na kailangan pa ng mahabang sermon. Ang bawat tingin may kalakip na pangako. Kristen, simula ni Brian, ang boses ay bahagyang nanginginig. Noon, hinayaan kitang umalis dahil akala ko yun ang paraan para protektahan ka. Akala ko sapat nang mahal kita sa malayo pero nagkamali ako. Ang tunay na pag-ibig hindi bumibitaw kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Kahit ako mismo sinukuan ko ng sarili ko. Hahawakan ko ang kamay mo. Hindi lang hanggang sa huling tibok ng puso ko kundi hanggang sa kabilang buhay. Ngumiti si Kristen habang may isang luhang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pait kundi ng wagas na kaligayahan. Brian, ginusto kitang saktan noon dahil akala ko yun ang magpapahilam sa akin. Pero naiintindihan ko ng paghihiganti, isang lason ako rin ang uminom. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ngayon, hindi na ako babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig mo. Ako na ang babaeng pipiliin mong mahalin araw-araw at pipiliin din kitang mahalin habang buhay. Matapos ang kanilang mga sumpa, isang matamis na halik ang nagsara sa madilim na kabanata ng kanilang buhay. Lahat ng mga panauhin,
mga totoong kaibigan at pamilya ay tumayo at nagpalakpakan. Sa huling sandali ng kwento, makikita ang tatlo, si Brian, Kristen at Liam, na naglalakad palayo sa dalampasigan habang unti-unting naglalaho ang liwanag ng araw. Ang ball wala na sa court ng kahit sino dahil sa pagkakataong to iisang panig na lang ang kanilang kinabibilangan. Ang dating suffering ay naging strength at ang pag-ibig na dati sekreto ngayon pinagmamalaki na sa buong mundo. 5 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa hardin ng mga Anderson, banayad na humahalik sa mga rosas na maingat na inalagaan ni Kristen. Hindi na ito ang mansyong puno ng malamig na pader at mga lihim. Ngayon, ang bawat sulok ay puno ng ingay at buhay. Isang matikas na Brian Anderson ang lumabas mula sa terrace. Bit-bit ang 2 baso ng fresh juice. Bagaman may maliit na peklat pa rin sa kanyang dibdib mula sa operasyon noon, ang kanyang tindig ay puno ng lakas. Nilapitan niya si Kristen at niyakap to mula sa likuran. Masyado ka na namang nagpapakapagod sa mga bulaklak mo, asawa ko, bulong ni Brian bago hinalikan ang balikat ni Kristen. Ngumiti si Kristen at sumandal sa dibdib ng asawa. Gusto ko lang magandang paligid kapag dumating ang mga bisita. Mula sa malayo maririnig ang tawanan. Si Liam na ngayon 8 taong gulang na at isang mausay na chess player gaya ng kanyang ama, karga-karga ang kanyang maliit na kapatid na babae, si Cara. Si Cara ang miracle baby nila, isang simbolo ng kanilang pag-ibig ay muling nagmunga ng higit pa sa inaasahan. Daddy, look! Cara found a butterfly, sigaw ni Liam habang tumatakbo patungo sa kanila. Pinanood ni na Kristen at Brian ang kanilang mga anak. Sa sandaling yon, naalala ni Kristen ang gabi nang nilagdaan niya ang divorce papers ng may pusong durog. Naalala niyang galit na muntik ng lumamon sa kanyang pagkatao, ngunit tinignan niya ang lalaking nasa tabi niya. Ang lalaking hindi sumuko sa paghingi ng tawad at pagpapatunay ng kanyang halaga. Alam mo, Brian, panimula ni Kristen habang nakatanaw sa abot-tanaw. Akala ko noon ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang makita kang nagdurusa dahil sa sakit na binigay mo sa akin. Humarap si Brian sa kanya, seryoso ang tingin. At ngayon, hinawakan ni Kristen ang mukha ni Brian. Ngayong na-realize ko na wala palang tatalo sa pakiramdam ng pagising sa tabi mo. Alam na ligtas sa mga anak natin at alam na ang tayo ay hindi na lang isang arrangement kundi isang tadhana. Nagdikit ang kanilang mga noo. Ang Anderson Group muling naging matatag, ngunit hindi na to ang sentro ng kanilang mundo. Ang kanilang tunay na imperyo ay ang 4 na sulok ng kanilang tahanan, kung saan ang pag-ibig ay hindi na kailangang itago at ang respeto ay hindi na kailangang ilimos. Sa ilalim ng malawak na langit, sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, napatunay ni na Kristen at Brian na ang pinakamagandang ending ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpiling magmahal muli ng mas matapang at mas totoo.